God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I've changed. When I stand in that place, realize sitting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Amen. And there's joy and perfect peace, early pain, finally we'll see. Celebrate, Jesus is alive. Come on, family, He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I change. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. Yeah, oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. Yeah, oh, what a glorious day, what a glorious way. Jesus, and oh, happy day, come on, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I change. Forever I change. Yes, Lord, come on, let's give God the highest praise. As we continue to worship the Lord, we would just raise up our hands. Lord, this is more than our declaration, Lord. That whenever, Lord, we enter into your presence, Lord, our life will never be the same again.
And Lord, as this moment, Lord, we just want to sit in your presence, Lord. We want to sink deep and deeper, Panginoon, into the relationship, Panginoon, that we had in you. Because we know, Lord, that there's more. There's more, God. Yes, Lord. Standing here in your presence, in the grace so endless, I am moved by perfect love, wraps within the arms of heaven, and the peace that lasts forever, sinking deep in mercy. I'm wide awake. Oh, fear removed. Oh, fear removed. I need you when I lean into your love. And when I'm lost, you pursue me. Lift my hands to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I found shelter, captivated by the splendor of your face. In my secret place, I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. All fear removed, all fear removed. I breathe you in, I lean into your love.
on, just the voices. Your love. So deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry. To know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry. To know you all my life. 'Cause your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry. To know you all my life. I'm wide awake. Draw me close through by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lead into your love. Oh, 'cause I'm wide awake. Draw me close through by grace, and all my heart is yours. Oh, fear removed, I breathe you in, I lean into your love, and all your it's your love that keep me strong, Lord, that keep me love, yeah. It's your love, yeah. Lord, I could sing, Lord, and I could sing of your love forever. Come on, church. And I could sing of your love forever. 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 And though I feel like dancing, it's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. And though I feel like dancing, yeah, it's foolishness, I know. And when the world has seen the light, they
like we're dancing now. And when I feel like dancing, it's foolishness, I know, yeah. But when the word I sing aloud, they will dance with joy like we're dancing now. And I could sing of your love forever. 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 'Cause I could sing of your love forever. And 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 I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Yes, Lord. Yes, Lord, we thank you, Lord. We love you, God. Your love is the only thing, Lord, that keep us going, Panginoon. And alam namin, Lord, the best is yet to come sa buhay ng bawat isa sa amin. We love you, Lord. We honor you. We give you back all the praises, honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. We must overcome. That is the title of my message today. We must overcome. Sabihin mo sa katabi mo, dapat mapagtagumpayan mo to. No, sino dito excited ka na ikaw ay magtatagumpay? No, tandaan niyo pong mabuti, personal discipline is inevitable for our conquest, for our success. Ibig sabihin dyan, walang substitute. If you want to be successful, ang kailangan mo pong matutunan yung personal discipline. Yung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo na kinakailangang merong sumaway para ikaw ay gumawa ng tama. At hindi mo na kinakailangan na merong sumuway para tigilan ng mali. So kaya mahalaga po talaga na nauunawaan natin ang mga bagay na ito because it is a personal decision. Hindi ho siya kayang pakialaman ng kahit na sinong nakapalibot sa'yo. Kasi personal siya. Hindi yan kayang pakialaman ng nanay mo, hindi yan kayang pakialaman ng tatay mo. Basta desisyon na pagsunod sa Panginoon, inevitable po yan. No buts, no ifs. So kaya mahalaga po na naiintindihan natin ang bagay na ito. So the battle starts first, personally. So sa loob natin mismo, doon nagsisimula yung labanan. Ang tawag po dyan, the battle within. So kaya maraming mga tao na hindi nila maayos ang buhay nila kasi magulo. Lahat ng nalilito, magulo. At lahat ng nalilito, walang magandang nakikita. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, kapag nalilito, walang magandang makikita. So, ang tawag dyan kasi confused. So, yung bang hindi mo alam ang maganda sa pangit. Yung pangit sa'yo, maganda. At yung maganda, pangit. Tingnan mo yung katabi mo, nakaranas ka ba niyan? Pakitanong mo nga, nakaranas ka ba niyan? Yung akala mo maganda, pangit pala. At yung akala mong pangit, maganda pala. So kaya, napakahalaga na maintindihan nating mabuti yung personal
discipline because the battle starts within. So, there are simple tests that we need to pass as Jesus modeled it. So, may mga bagay po sa buhay natin, simple siya, pero may malaking impact pala sa buhay natin. Kaya pala tayo nabibigo, kaya pala tayo hindi nagtatagumpay, kaya pala tayo minsan or madalas nasasaktan kasi hindi natin alam yung mga bagay na ito. Are you ready for this? Pakisabi sa katabi, we must overcome. Now, sino dito excited ka na ma-overcome natin ang mga bagay na ito? Bakit? Meron ng model. Kung napagtagumpayan ng Panginoon yan, sumusunod tayo sa Panginoon, sigurado ako magtatagumpay din ikaw. No, kaya tingnan nyo po yung verse. Gusto kong dalhin kayo para po makita nating mabuti ang mga bagay na ito. No? Para po maging malinaw. Matthew chapter 4, verse 1 and 2. Ito po yung atin pong verse at mga bagay na babasahin natin. No, tingnan niyo po yung verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So ibig sabihin, si Jesus, ang context po nito, after po niya ng kanyang baptism. Binaptize po siya ni John the Baptist at pagkatapos ng kanyang baptism, siya po ay nag-fasting ng 40 days. Pero, ito po yung nangyari. Dinala po siya ng Espiritu Santo doon sa wilderness to be tempted by the devil. May magandang gagawin pero may demonyo. Kung si Jesus, dinemonyo, ikaw pa kaya? So kaya, huwag kayong matatakot sa demonyo. Dapat alam mo siya kung paano harapin. At ang demonyo, hindi yung asawa mo. Hindi yung anak mo. Hindi yung nanay mo. Hindi yung kapatid mo. Hindi yan ang demonyo. Ang demonyo ay kaaway ng katuwiran. Ang demonyo ay kampo ng kadiliman. Siya po yung nagsimula ng kadiliman. Kaya lahat ng bagay na ito ay kailangan ma-identify natin. So lahat ng bagay na sisimulan mong maganda, eh merong demonyo, merong devil na kukontra sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, humanda ka na. Pag may maganda kang gagawin, ha? Pero kung pangit naman ang gagawin mo, huwag ka nang humanda. Kasi magtataka ka, kakampi mo naman siya eh. So pag may maganda kang gagawin at pinagagawa ng Diyos, tandaan mo, doon lalabas ang demonyo. Pero kung wala ka namang gagawing maganda at gusto ng Diyos, huwag ka na maganda. Kailangan pa bang i-memorize yan? Vision na to. So tingnan nyo po, after fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. He was hungry. So this is all about Jesus' situation while he was here on earth. Jesus Christ is 100% human yet 100% God. So ibig sabihin, we are a human. Sabihin mo sa katabi mo, tao ka ba? 100% ba? Baka naman kalahati, robot na. Pero kung ikaw 100% human, epektibo itong ginawa ni Jesus para magtagumpay tayo pag ginaya natin. Pag sinundan natin. Are you excited for this? Now, imagine mo, itong si Jesus, meron siyang mission. Sabihin mo sa katabi mo, mission. A great assignment from the Lord. So siya kasi ay tagapagligtas ng sanlibutan, nasa kanyang balikat ang lahat ng bagay, ang responsibilidad. So hindi nabuhay si Jesus para sa sarili niya. Nabuhay si Jesus para sundin ang kalooban ng Diyos Ama. At nabuhay si Jesus hindi lang para sundin ang kalooban ng Diyos Ama, para ang sanlibutan makabalik uli sa Diyos. So that is Jesus' divine assignment. Kaya lang hindi madali yun. Merong devil. Sabihin mo sa katabi mo, may devil. Hindi yung katabi mo. Huwag mo siyang titingnan ng masama. Huwag mo siyang gaganituhin. Lumayo ka.
Hindi po katabi mo. Yung katabi mo, kakampi mo yan. Kakampi mo yan, no? Yan po yung bagay na talagang dapat mong minamahal. Titigan mong mabuti. Lalo na kung asawa mo yan, sabihin mo, padala ka ng Diyos sa akin. Yung may damdamin na parang yung bago kayong ikakasal uli. No? Kasi yung dilat ng padala ka ng Diyos, parang marami na kayong pinagdaanan na pangit. So, gusto kong maintindihan yung mabuti na napaka-importante nitong pag-uusapan natin kasi meron pong matitinding pagsubok na dapat tayong pagtagumpayan. No, excited po ba kayo dito mga kasama? So, what are the things that we need to overcome in order for us to accomplish our divine assignment, our mission? So, gusto kong dalhin kayo una doon sa verse 3. Sabi ng verse 3, tandaan niyo po, gutom na gutom si Jesus, nagpasting siya, wala siyang pagkain, wala siyang inumin na kahit na ano, pero nagpasting siya for 40 days and 40 nights. And then, the devil came to tempt him and said, if you are the Son of God, tell these rocks to become bread. So, what is this? Imagine mo, gutom na gutom ka, tapos, narinig mo yung bread. Di ba pag narinig mo, nai-stir up yung mind mo? Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa, yung lemon na kinagat mo. Lemon, kakagatin mo. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Bakit? Meron kasing nangyayari pag narinig mo. May nai-stir up sa loob, tama? The fact na gutom ka. So what is the meaning of these things? Imaginein mo, si Jesus, hindi siya kumakain, hindi siya umiinom ng kahit na ano, pero ang sabi ng demonyo, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, tell this rock to become bread. What I'm trying to say is this. Number one thing that we need to overcome is the test of appetite. Sabihin mo yung gana. Yung sarap kumain. Sino nag-breakfast na? Sa kamay. Sino dito yung na-late ka kasi nag-breakfast ka pa? Test of appetite. So alam niyo ang ibig sabihin ng mga bagay nito, it is a natural desire to satisfy a bodily need. Normal naman yan Nagugutom tayo. Pero lagi niyong tatandaan ang mga bagay na ito, no? Na pinauunawa sa atin. Tandaan nyo, ang pagkain, kinakain para lumusog. Ulitin ko ulit, ang pagkain, kinakain para ka lumusog. Hindi lang basta mabusog. Kasi hindi lahat ng busog, malusog. Test of appetite. Tandaan nyo po, in our present day, the best weapon of the enemy is food. If you want to live a long-lasting life, sabihin mo sa katabi mo, kung gusto mo ng mahabang buhay, bawasan ang masasarap. Test of appetite. Test of appetite. Yung mga nagkikrave ka palagi. Nagkikrave ako. So, you need to overcome the test of appetite. No, kaya yung natural desire, wag natin itong pagbibigyan. Tandaan niyo po, hindi lahat ng masarap ay maganda sa kalusugan. So, kaya tayo kumakain, we are after doon sa ating health. So, kaya babantayan natin yung mga intake natin. Sabihin mo sa katabi mo, ingatan ang mga bagay na kinakain. Imagine mo itong si Jesus, gutom na gutom siya, pero anong tinest sa kanya? Yung kanyang ganang kumain. Ano ang masarap sa gutom? Ano ang masarap sa gutom? Appetite. Ano ang masarap sa uhaw? Ano ang masarap sa inaantok? Appetite, bodily desire, those are not wrong. But you need to see to it
Nagagawa natin kung anong gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. So this is all about the test of appetite. So if you want to be successful, you need to be physically healthy. You need to have a physical strength. So imagine mo, nag-worship ka, ganun ka naman, no? I love you, Lord. Grabe. Dapat pag nag-worship ka, yung alive, alert, awake, enthusiastic. Yung buhay na buhay ka. Imagine mo, sasambahin mo yung Diyos na manlalalang mo. Kailangan natin talaga pagtagumpayan tong appetite na to. Pakisabi sa katabi, test of appetite. No, tingnan niyo itong sinabi ng verse. Imagine mo, ito ang sagot ni Jesus. Sabi niya, Jesus answered him, the scripture say, it is not just bread that keeps people alive. Their lives depend on what God says. So sabi niya, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Tandaan ninyo, kapag ka ang pagkain, kapag ka ang pangangailangan, nagiging hadlang na sa pagsunod sa Diyos, hindi na yan gusto ng Diyos. Kaya yung appetite natin, huwag natin itong pagbibigyan. Sabihin mo sa katabi mo, susupilin din pagka minsan. Hindi ko sinasabing huwag pagbibigyan mo, pero huwag yan ang magdadrive ng buhay mo. So we eat food in order for us to live. But the most important thing then, do not forget the Word of God. So kaya, bago tayo magpakabusog ng pagkain ng sanlibutan, dapat yung salita ng Diyos, busog din tayo. So kaya, babantayan natin ang mga bagay na ito. Sino dito excited ka na naunawaan natin ito? So dapat maunawaan natin na dapat maging humble tayo sa harapan ng Diyos. In Deuteronomy chapter 8 verse 3, ERV version, He humbled you and let you be hungry. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka pala nagugutom, hinahumble ka ni Lord. No, sino dito excited ka, kaya ka gutom, hinahumble ka ni Lord? Totoo ba na pag wala kang makain, napapapray ka? Nakaka-humble yun. So kaya kapag nagugutom ka, always remember that God makes you humble. Tandaan niyo po, hindi ho lahat ng gutom nakakakain. Darating kayo sa moment na kahit gutom ka, hindi ka makakakain. But ito yung gusto kong sabihin sa inyo, may gana ka pa, alalahanin mo ang Diyos. Huwag kang mabuhay para sa pagkain, huwag kang mabuhay para sa mga pangangailangan. Then, anong sabi niyan? Then He fed you with manna. What is manna? A provided food that comes from heaven. So, ibig sabihin, si Lord ang nagpo-provide. So, kaya huwag niyong hahadlangan ang mga pagkain natin, ang mga pangangailangan natin maging hadlang sa pagsunod sa Lord. So, then you feed with manna something you did not know about before. Hindi mo alam yan, pero binigay ng Diyos sa'yo yan. So it was something your ancestors had never seen. Why did the Lord do this? Because He wanted you to know that it is not just bread that keeps people alive. People's life, people's life depend on what the Lord says. So, mga kasama, hindi masama ang pagkain. Don't get me wrong. But do not forget the Word of God. Kung gaano ka ganadong kumain, kung gaano ka gumagastos kumain ng mga pagkain pisikal, dapat ganun din kay Lord. Grabe, baka ang tindi ng iyong binabayaran sa milk tea, pero pagdating ng tithes, ng offering, wala ka na maibigay. Sabihin mo sa katabi mo, hindi masama ang milk tea. Maganda yon. Lalo na pag minsan lang. Pag araw-araw na, yari ka dyan. Yung tolerance mo sa sweet, tumataas. Baka ganito pa ang dialogue mo. Kasi lahi kami ng mga matataas ang sugar. So mga kasama, putol na po yun sa buhay natin. Sino po dito yung excited ka na kaya ka nagugutom, hinahambol ka ni Lord?
At kung paanong si Lord nagpo-provide noon, ngayon si Lord magpo-provide din yan para sa iyo. Kaya walang sitwasyon sa buhay natin na magpapalayo tayo sa ating Panginoon. So we need to learn to suppress the appetite by prayer and fasting and upholding the Word of God. No, suppress the appetite. Sabihin mo sa katabi mo, suppress the appetite. No, ano yung ibig sabihin ng suppress? Kontrolin mo. Para lamang sa fasting, para lamang sa prayer, and then para lamang saan? Sa word ni Lord. So kaya if you want to conquer great things, you need to learn to suppress your appetite for the word of God and for prayer. Ang tawag dyan, fasting. Sabihin mo sa katabi mo, fasting. Sino excited dito na magpa-practice tayo mag-fasting? No, tandaan niyo po, yung pagpapasting, maganda po sa katawan yan. Pangit po yung lagi kang busog. Tingnan mo yung katabi mo. Gutom ka ba lagi? So, we need to pass the test of what? Appetite. Sabihin mo sa katabi mo, bawas-bawasan ang ganang kumain. No, ang hirap nung ang hirap nung, tandaan niyo po, ang isang taong maganang kumain, ang hirap awatin. Nakakasama na sa kanya, awatin mo, sasama pa loob. May kausap ba ako? May kausap? Sino nakakaranas niyan? Totoo ba na mga diabetic people, ang gusto nila yung mga sweets? Yung mga matataas ang uric, ang gusto yung mga laman loob. Awatin mo yan, magagalit pa yan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo na kailangang awatin. Ikaw pa lang, sapat na. So, sino dito yung masayang-masaya ka na naiintindihan natin ito? Napagtagumpayan pa ni Jesus yan, mapagtatagumpayan mo rin yan. So, kaya kung gusto mo ng physically fit, kumain ng masusustansyang pagkain at mag-exercise. Magbilad sa araw. Huwag laging nasa aircon. Sabihin mo sa katabi mo, appetite. Bantayan ng appetite. Sino may nagigit? No, kaya ayoko na nakaganong kayo. Sasamba tayo. Hindi yun ang portion mo. Ang portion mo, divine strength. Ang portion mo, divine health. So, guard your appetite. Sino masayang-masaya? Babantayan mo na ngayon ang gana mong kumain. So, second thing, the test of power. The test of what? Power. Sabi sa katabi mo, power. The test of power. Tingnan niyo po itong sumunod na verse. Ito lahat ito, dinaanan ni Jesus. So, ibig sabihin, noong si Jesus nasa sanlibutan ito, bago siya magsimula ng pagsunod sa Panginoon, tandaan niyo po, dinaanan niyo to. Kaya tayong lahat dadaan din dito. So, this is a test of power. Then, the devil led Jesus to the holy city of Jerusalem and put him in a high place. Sabay-sabay tayo, high place. At the edge of the temple area. And he said to Jesus, if you are the Son of God, jump off. Because the scripture say, God will command His angels to help you. And their hands will catch you so that you will not hit your foot on the rock. So it is all about power. Sabi ng demonyo, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, magpakahulog ka dyan. Tandaan niyo po, si Lord, hindi po siya nonsense God. Hindi po yung tatalon ka, Lord, iligtas mo ako, ha? Hindi ganun si Lord. Lahat ng bagay na masama, huwag mo nang gagawin. Para lang masubukan yung power. Tandaan niyo po, ang mga bagay na ito, upang maunawaan natin, naturally, no, people are longing for position and authority. Power. Pakisabi sa katabi, power. So kaya, yun yung problema nating mga tao. Gusto natin power and authority, recognition, yan ang mga gusto natin, appreciation, position, yan ang mga gusto ng mga tao. Bakit? Power.
So tandaan mo, dapat mapagtagumpayan mo yon. Tandaan niyo po na itong bagay na ito, galing ito sa Diyos. Meron ka na talaga niyan. Kaya, wag ninyong i-entertainin ang mga bagay na negative. No, wag ninyong igigiit ang inyong mga rights. Hello? Hindi man lang ako napansin. Di ba dapat pinapahalagahan din? Wow. Gumagawa na nga, hindi pa napapansin. Ouch. Power. Isa lang ang audience natin kay Lord. Maaaring hindi tayo ma-appreciate na lahat ng mga tao, pero si Lord, hindi masasayang ang ginawa mo. Do not get power. Hello? At ang pinakamaganda sa lahat, kahit wala kang position, kahit wala kang authority, nagsaserve ka pa rin. Sino dito yung masayang-masaya? Magsaserve ka. So we are here to serve and not to be served. Kaya pakisabi sa katabi, buti na lang. So if you want to be powerful, you need to be humble. No, sabi mo sa katabi mo, if you want to be powerful, be humble. No, hindi ka nagpapakahulog, nagpapakababa. Iba po yung nagpapakahulog sa nagpapakababa. Itong itinuturo ng devil kay Jesus, magpatinghulog ka. Pero iba yung pagpapatinghulog sa pagiging mababa. So, ang tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus, we need to be humble. Sabi mo sa katabi mo, power. Ang power, wala po sa posisyon yan, wala sa title yan. Tandaan niyo po, ang kapangyarihan, galing lang po yan sa Diyos. You want to be authoritative, you want to be powerful, tandaan niyo po, sabi ni Jesus doon sa Matthew 28:18, all power and authority has been given to me. And He commissioned us. And sabi niya, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and I am with you always to the very end of the age. Power! Sino excited sa power? Ang power natin hindi manggagaling sa sanlibutan. Ang power natin hindi manggagaling sa tao. Ang power natin hindi manggagaling sa posisyon. Ang power natin galing kay Lord. So if you are representing God, you are powerful. No, hindi mo na kinakailangang magmayabang. Hindi mo na kinakailangang magmataas. Mare-recognize ka na kung sino talaga ang nire-represent mo. No, ang sabi niya, sabi ng verse, ano sabi ni Jesus? Jesus answered, the scripture also says, you must not test the Lord your God. So when it comes to power, do not test God. But when it comes of faithfulness, diyan nagpapatest si Lord. Ulitin ko, when it comes to power, do not test the power of God. But when it comes to faithfulness, the Word of God encourages us to test the Lord in His faithfulness. So that's why we need to be faithful. Pakisabi sa katabi, be faithful. So ano yung dapat nating gawin dito mga kasama? Anong kailangan nating maunawaan dito? No, we need to learn to submit only to God's power. No, learn to submit only to God's power. Kay Lord lang talaga yan. Pakisabi sa katabi, kay Lord lang talaga. So ulitin ko Leo, si Lord hindi siya nagpapatest sa power. Because our God is supreme in power. In authority. Ang nagpapatest siya sa faithfulness. If you are faithful to God and in your covenant, God will bless you. So dyan po, pinasusubok tayo sa atin ng Panginoon. So, let us go to the last part. Una, test of appetite, then test of power, then third thing, test of pride. Test of pride. Matthew chapter 4 verse 9 says, then the devil led Jesus to the top of a very high mountain. Imagine mo, top na, very high pa.
Marami ba kakilala kang taong ganyan? Nasa top na, very high pa. Sabi mo, kung bakit ka naandyan? Demonyo may dala. Nagiget nyo? Nagiget? Si Lord, dadaling ka sa baba. Come on! Gusto ni Lord na ikaw ay nasa baba. I mean, kasi pag nasa baba ka, itataas ka ni Lord. Ang demonyo, dadaling ka saan? Sa top of a very high mountain. Sabi mo sa katabi, nasa top na, very high pa. Ganyan talaga mga pride. Sila nang mali, sila pa galit. May kausap ba ako? Yung bang hindi rin makapagpatawad. Pride talaga. Sabi mo sa katabi mo, nasa top na, very high pa. And then what happened? So, then the devil led Jesus to the top of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and all the wonderful things in them. Imagine mo, dinala siya sa pinakamataas at pinakita ang lahat ng magaganda. Wonderful things in them. Then, ano sabi? The devil said, if you will bow down and worship me, I will give all these things. Pride. Alam niyo po ba, maraming mga tao ang gusto yung magagandang bagay ng mundong ito, kaya yung relasyon niya sa Diyos napapabayaan niya. Tandaan niyo, parang aasenso ka. Parang gaganda ang buhay mo kapag iniwanan mo ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, parang. So, ibig sabihin, hindi talaga maganda na walang Diyos. At ano ibig sabihin yan? Huwag kang susurrender sa enemy. Let's fight the good fight of the faith. Ang devil, hindi po siya creator. Hindi po siya maker. Ang devil, wala po siyang pagmamayari. The devil is not creator. The devil is impostor. Nagpapanggap siyang kanyang sanlibutan. Kay Lord naman lahat yan. Walang pagmamayari ang demonyo. Kay Lord lahat ng bagay na magaganda sa mundong ito. So do not be deceived. So this is all about natural longing for prestige and recognition. So mga kasama, ingatan natin yung pride. Because this is natural longing. Sabihin mo sa katabi mo, natural longing for prestige and recognition. So that's why if you want to be successful, if you want to be great in the kingdom of God, we need to overcome these things. Ano sabi ni Jesus? Then said to him, get away from me, Satan. Get away from me, Satan. The scriptures say, you must worship the Lord your God, serve Him, serve only Him. Sino dito yung masayang-masaya ka? Ang mundong ito, papangakuan ka. Malaki sweldo rito. Magandang posisyon dyan. Tapos, maganda nga ha? Lord, I hope you understand. Kasi matindi talaga ang pangangailangan ko dito. Magandang gusto ko talaga to. Tandaan niyo po, maraming mga tao ang tumalikod sa Diyos para sa magagandang bagay ng mundong ito. And I just want to remind you, my dear brothers and sisters in Christ, my dear spiritual family, you need to be wise. If it is without God, it is 100% failure, not success. But if it is with God, it is 100% success. So ito yung bagay na hindi natin dapat pinababayaan. So we must win first the battle from within before we must engage into greater ministry assignment. So tandaan nyo, pag hindi natin na-overcome at na-conquer ang mga bagay na ito, hindi tayo magtatagumpay. So you need to conquer your appetite. You need to conquer the power. And you need to conquer pride. So I hope ngayong linggong ito naging fruitful and naging productive tayo.
At bukas, mamaya, paglabas natin, ingatan ninyo ang inyong mga kakainin. Ingatan ninyo ang inyong mga gugustuhin. Iingatan ninyo ang inyong mga kukunin. Sapagkat hindi lahat ng binibigay ng mundong ito pampalapit sa Diyos. Tandaan nyo, ang mundong ito, iaalok sa iyo ang lahat ng magaganda, lumayo ka lang sa Lord. At yan ang naisin ng kaaway sa buhay natin. Pero ngayon, ang pinakamaganda sa lahat, walang sitwasyon, walang anumang pangangailangan natin na hindi kayang ibigay ng Diyos sa buhay natin. Tandaan nyo po, ang wealth or treasure, there is a spirit behind. Wealth or treasure, there is a spirit behind. Ano yung espiritu ng mga bagay na ito? But you need to see to it in your life, in your decision, na lahat ng mga bagay, Lord, yung gusto mo ang gagawin ko. Kaya, mapagtagumpay tayo kung mauunawaan natin ang mga bagay na yan. Sino dito yung excited ka na ngayon nakuha mo ang mga bagay na yan? Lord, gusto ko magtagumpay ako, gusto ko po na mga greater things. Tandaan niyo po, yung recognition, sabi ni Lord, I will make your name great and you will be a blessing. You have an Abrahamic blessing. Kung mababasa ninyo po yung sinabi ng Genesis chapter 12, starting from verse 2. No, ang ganda nitong verse na ito at ito po yung para sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, yan ang portion mo. Kapag ikaw ay na kay Jesus, yan ang magiging portion mo. Sabi niya, I will make you into a great nation. And I will bless you. Are you ready for the blessing? And I will make your name great. Makikilala ka ng iyong mga kamag-anak, makikilala ka ng iyong mga kaibigan, makikilala ka ng mga taong hindi mo kilala. Kasi ang Diyos ang may gawa. I will make your name great and you will be a blessing. Who among you are excited to be a blessing? Who among you are excited to be great? You need to pass the test. It is God's promise. And always remember, before you get the promise, you must go through the process. Without the process, there is no promise. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, mga kasama, huwag mong maliitin kung sino ka. Huwag mo rin tingnan yung family background mo. Ang tingnan mo kung anong sinabi ng Diyos sa'yo. Doon ako excited. Let the Word of God manifest in your life. When God said, it is done. When God said, it is done. It is already finished. It is already accomplished. Hindi pa tayo nagsisimula, tapos na ang Diyos. Ganong katindi ang Diyos. Kaya kung meron kang mga pagbagay na didesisyonan, piliin mo ang Diyos sa iyong buhay. Don't waste your strength. Don't waste your time. Don't waste your strength. Don't waste your time. Don't waste your life. Starting today, be godly. Starting today, make a decision, Lord, I will live for you. And I will die for you. Lord, because you love me so much. You own everything, and as you promise, I will become a blessing. Gaganda ang Pilipinas kasi ikaw ang Pilipino. Gaganda ang pamilya mo kasi ikaw ang miyembro. Huwag niyong titingnan yung pangit ng iba. Ang una mong tingnan yung pangit na nasa iyong kalooban. Hindi totoong wala kang pangit. Itinatago mo lang yan. Sa isang pamilya, hindi aksidenteng naandyan ka. God has a plan and God has a purpose. Hindi ka lang family. You are a generation. Hindi ka lang generation. You are a nation. Ito yung sinasabi ng Panginoon dito sa verse na to. You are a blessing. Not just to your family, but also to your generation. Alam niyo po ba na walang aksidenteng pamilya? Maybe family is not perfect. Most of the family are not perfect, but I just want to remind you, the first institution that God instituted is the family. Family first before the government. Family first before the church.
So the most important thing, we need to uphold our family. Kaya ganyan ang pamilya mo, hindi dahilan kay nanay, kay tatay. Kaya ganyan ang pamilya mo kasi ikaw ang kasama dyan. And I tell you today, you are not a part of the problem. You are now a part of a solution. Because you are a blessing. So ngayon, pag uwi mo sa bahay mo, taglayin mo to. Bantayan mo ang sarili mo. Alam niyo ang pinakamatinding regalo sa pamilya, malusog na katawan. At ang pinakamahirap na ikaw ay magkaroon ng karamdaman. Kaya mga kasama, your appetite, you need to guard your appetite. You need to guard everything in you. You need to guard what kind of power you have. You need to guard yourself to pride. Yan po yung bagay na gusto kong i-share sa inyo ngayon. At gusto kong kayo'y ipag-pray. Kasi paglabas natin dito, kanya-kanya na yan eh. At hindi ho lahat ng pamilya na umaattend dito maayos. Pero ito ang prayer ko, simula ngayon, maging maayos na yan. No, kasi dapat maging totoo tayo. Ang babantayan ko yung mga bagay na mali kong ugali. Huwag kayong matatakot na sinasabihan ng pangit sa inyo kung may desisyon kang baguhin. Hindi tayo perfect, aminin na natin to. Na ang unang magbabago, hindi sila. Ang unang magbabago, tayo. Sino excited na ikaw ang babaguhin ng Panginoon? Kaya, ito yung makuha lang natin ito, I tell you, magiging matagumpay ka. Magtatagumpay po tayo. Sino dito yung excited ka na sa mga susunod, kasama mo na ang asawa mo? Kasama mo na ang anak mo? Kasama mo na ang magulang mo? Kaya maraming bakanting upuan, gawa po niyan. And for your information, yung pong ating lugar, may problema po doon ngayon, yung pong home. Wala po tayong kuryente doon. Pero meron tayong pinagpe-pray na something great. Are you excited for something great? Magmamanifest ng glory, magmamanifest ng power si Lord. But we need to be humble. We need to pray. We need to rely on God that God will provide. At ang pinakamasarap sa lahat, yung glory ni Lord ma-experience natin. So today, you are blessed because you are in this place. We are family. Pwede bang tumayo tayo mga kasama, mga kapatid? We must overcome. We must overcome. Sino dito yung may problema sa pagkain? Taas ang kamay. Taas ang kamay, mga may problema sa pagkain. Alam mong nakakasama. Tandaan nyo po, hindi lahat ng masarap maganda. Kailangan ng disiplina. Amen? No, at yun po yung kailangan natin matutunan. Yung mga bagay na hindi mo matanggal, ang tawag dyan, addiction. Ulitin ko ulit, ang mga bagay na hindi mo matanggal, ang tawag dyan, addiction. Maybe addict ka sa nicotine, maybe addict ka sa alcohol, maybe addict ka sa sugar, maybe addict ka sa fats. Hindi na healthy sa katawan mo. Maybe addict ka sa cellphone. Talagang lagi namang hawak ang cellphone. Bago matulog, hawak. Pagkagising, hawak. Yung iba nga, ikinuwintas na eh. Addict na masyado. Alam niyo po, mas matindi sa cocaine ng cellphone. Mas matindi sa cocaine ng cellphone, maka-addict. Kaya, kailangan natin ng disiplina. Are you excited to conquer? So just raise up your hands. We will pray. Are you excited for greater assignment na ibibigay sa iyo ng Panginoon? Lagi ko po kayong pinapaalalahanan, we are not a religion. We are a church with mission. Ang mission mo, yung pahal mo sa buhay. Ang mission mo, yung iyong mga kaibigan, ang iyong mga kamag-anak. Just raise up your hands. Father, thank you. Thank you for your word. Thank you for your presence. And Father, thank you for the revelation this morning. Lord, i-bless mo po ang bawat isa sa amin sa mga na-receive namin. Selyuhan mo na yung Santong Espiritu. At pagharian mo kami, turuan mo kaming sumunod. Lord, give us the willingness to obey. Willingness to submit. As Jesus prayed in the Garden of Gethsemane, Lord, your will be done, not our will be done. Thank you, Father. Your will be done in our life. Your will be done in our families. Your will be done in our generation.
Your will be done in our nation, oh God. Thank you so much, God. We praise you, we honor you, we glorify you. In Jesus' name, amen and amen.